Wala nang masasakit pa sa pagtatakwil ng sarili mong dugo't laman. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang mga sakim niyang kamag-anak sa loob ng mansyon nakalugmok sa putika ng inang bulag. "Umalis ka rito, hampas lupa! Wala kaming inang tulad mo!" Singhal ng anak habang nandidiring naghahagis ng barya. Isang malutong na sampal mula sa matandang kapitbahay ang bumasag sa kahambugan ng lahat. Ngunit sa halip na lumaban, ngumiti lang ang ina at tahimik na lumuha. Huli na ba ang lahat para itama ang 10 taong kasinungalingan? Tangga talaga ang tala na yan. Akala ba niya ay sa kanya ipapadala ng mga anak niya ang mga dolyar na ito? Sabihin na nating sumama siya sa ibang lalaki at winaldas ang pera para tuluyan na siyang kamuhian at kalimutan ng mga bata. Sa labas ng nakaawang na pinto ng kwarto, nakaluhod sa sahig na kawayan si Tala. Ang kanyang mga daliri ay puno ng paltos at sugat mula sa walang tigil na paghahalo ng mainit na biko sa palayok kaninang madaling araw. Inihahanda niya ang huling balot ng kakanin para ilako bukas, umaasang makakaipon ng kaunting barya para maipadalang karagdagang allowance sa 3 niyang anak na nagpapakapagod sa ibang bansa. Ngunit ang init ng kusina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakakapasong lamig na tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Bumagsak ang hawak niyang sandok na gawa sa kahoy. Tumama ito sa sahig at lumikha ng isang mabigat na ingay na kasabay ng tuluyang pagbasag ng kanyang mundo. Nanikip ang kanyang lalamunan hanggang sa halos hindi siya makahinga. Ang mga kamay niyang nagpakahirap palakihin sina Tirso, Tereren at Tadeo ay unti-unting nanginig. Hindi siya sumigaw, ngunit ang pananahimik ng kanyang pag-iyak ay tila pumupunit sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay ninakaw hindi lang ang kanyang pera, kundi ang mismong hininga niya. Bakit, Panginoon? Paano nila nagawang putulin ang tanging dugtong ng buhay ko sa aking mga anak? Hindi na niya nakaya. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanyang paningin ang mag-asawang tumpok ng mga bagong dolyar sa ibabaw ng kama. Nakaupo doon si Tia Troning, ang tiyahin ng kanyang yumaong asawa, habang tuwang-tuwang nagbibilang ng pera. Sa harap ng salamin ay nakatayo naman ang hipag niyang si Teresa, masayang isinusuot ang isang makapal na gintong kwintas. Napatigil ang dalawa nang makita ang namumutlang mukha ni Tala. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo sa mga pisngi ng inang pinagkaitan. Tia Troning, Teresa, nanginginig ang boses ni Tala, halos isang bulong na puno ng pighati. Paano ninyo nagawa ito sa amin? Dugo at pawis ng mga anak ko ang perang yan. Mga sulat nila yan para sa akin. Imbes na makonsensya, isang mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Tia Troning. Inayos nito ang pagkakaupo at pinagkrus ang mga braso. Tinitigan si Tala nang may pandidiri na tila isang basahan na nakasagabal sa kanilang paningin. Anong pawis mo ang sinasabi mo riyan, Tala? Matinis na bulyaw ni Tia Troning. Utang na loob mo sa akin ang buhay ninyo. Kung hindi ko kayo pinautang ng malaking halaga noong namatay ang asawa mo, nabulok na kayo sa kangkungan. Wala kayong pambayad. Kaya tama lang na sa akin dumiretso ang padala ng mga pamangkin ko bilang interes. Pero 5 taon na, Tiya. Humahagulgol na lumapit si Tala at lumuhod sa harap ng matanda. Sinusubukang abutin ang mga nakakalat na sobrang may selyo mula sa ibang bansa. Bayad na ang utang ko kahit ibenta pa ang lupang kinatutayuan ng bahay na ito. Parang awa ninyo na, ibigay ninyo sa akin ang mga sulat nila. Gusto ko lang malaman kung kumusta na ang mga anak ko. Gusto ko lang marinig na ligtas sila. Hinablot ni Teresa ang mga sobre at itinago sa kanyang likuran bago malakas na itinulak ang balikat ni Tala. Napaatras ang ina at tumama ang kanyang likod sa hamba ng pinto. Huwag kang mag-ilusyon, Tala. Matapang na sabi ni Teresa na may mapanuyang ngiti. Wala na silang pakialam sa'yo.
Alam mo ba kung ano ang isinulat namin sa kanila? Na ibinenta mo ang lupa namin, tinangay mo ang pera, at sumama ka sa isang lalaking walang kwenta. Sinabi namin na kinalimutan mo na sila dahil pabigat lang sila sa bagong buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Tila isang patalim ang paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Kaya pala noong mga nakaraang taon ay unti-unting nagbago ang tono ng mga sulat ng kanyang mga anak hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Kinumbinsi sila ng mga sariling kamag-anak na inabando na sila ng kanilang ina. Hindi totoo iyan. Kilala ako ng mga anak ko. Hindi sila maniniwala sa kasinungalingan ninyo. Pilit na lumalaban si Tala, bagaman nanghihina ang kanyang tuhod. Aba, at sumasagot pa ang walang hiyang ito. Mabilis na tumayo si Chatroning. Hinawakan ng mahigpit ang buhok ni Tala at kinaladkad siya palabas ng kwarto. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang palamunin sa bahay na ito, ikaw pa ang may ganang magalit? Lumayas ka rito. Simula ngayon, akin na ang lupang ito bilang kabayaran sa lahat ng danyos perwisyo mo. Tiya, huwag. Maawa kayo. Bahay ko ito. Ito ang ipinundar ng asawa ko. Umiiyak at nagmamakaawa si Tala habang kinakaladkad siya pababa ng hagdan. Walang pag-aatubili. Binuksan ni Teresa ang pintuan palabas at tinulungan ng tiyahin na ihagis si Tala sa bakuran. Isang malakas na dagundong mula sa kalangitan ang nagbadya ng pagbuhos ng malakas na ulan. Bumagsak si Tala sa maputik na lupa. Tumama ang kanyang noo sa isang matalim na bato. Ramdam niya ang init ng dugong dahan-dahang umaagos mula sa kanyang sugat, humahalo sa malamig na tubig ulan na bumabasa sa kanyang manipis na duster. Sumunod na inihagis ni Teresa ang isang maliit na sako na naglalaman ng iilang lumang damit ni Tala. Ipagkakalat ko sa buong barangay na nabaliw ka na dahil iniwan ka ng lalaki mo. Sigaw ni Chatroning mula sa balkonahe. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng bagyo. Subukan mong bumalik dito at ipapakulong kita sa paninira ng ari-arian. Umalis ka na. Baliw. Sa kabilang bahay, mula sa siwang ng bintana, nakita ng matandang kapitbahay na si Aling Nena ang buong pangyayari. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang tahimik na lumuluha para kay Tala. Subalit nang magtama ang paningin nila ni Tia Troning, mabilis na itinuro ng kontrabida ang direksyon ng bahay ni Aling Nena. At ikaw, Nena, banta ni Tia Troning nanlilisik ang mga mata. Subukan mong buksan ang bibig mo o patuluyin ang baliw na yan. Ipapasubasta ko rin ang sanglang lupa mo bukas na bukas din. Nanginig sa takot si Aling Nena. Dahan-dahan siyang umatras at isinara ang bintana. Iniiwan si Tala na nag-iisa sa gitna ng unos. Walang kakampi, walang matatakbuhan. Nakadapa sa putikan, hindi ininda ni Tala ang sakit ng kanyang sugat o ang panlalamig ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang mga gamit na tumapon mula sa sako. Hinanap niya ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Nang mahawakan niya ang isang maliit na piraso ng tela, huminto ang kanyang mundo. Isa itong lumang panyo na gawa sa murang katsa. Sa gilid nito ay may hindi pantay na borda na ginawa ng maliit na kamay ni Tirso noong 7 taong gulang pa lamang ito. Naroon ang mga pangalan nilang magkakapatid. Tirso, Teren, Tadeo. Idiniin ni Tala ang panyo sa kanyang dibdib. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang putik at luha sa kanyang mukha. Mas inaalala pa niya ang kalagayan ng kanyang mga anak sa malayo kaysa sa sarili niyang buhay na unti-unting winawasak ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ano na ang mangyayari sa mga anak niya kung iisipin nilang itinapon na sila ng kanilang ina? Ang kaisipang iyon ang unti-unting bumasag sa kanyang isipan, nagpapatulala sa kanya sa gitna ng madilim na kalsada. Lumipas ang isang buwan na tila isang mahabang gabi na walang katapusan.
Ang ulan noon ay napalitan ng isang malamig na ihip ng hangin na humahaplos sa manipis na katawan ni Tala. Nakatayo siya sa gilid ng lumang tulay ng barangay, nakahawak sa kalawangin nitong rehas. Malaki ang ipinagbago ng kanyang pisikal na anyo. Ang dating maayos na buhok ay naging buhol-buhol at pumuti ng tuluyan. Ang sugat sa kanyang noo ay nag-iwan ng malalim na peklat. Ngunit ang pinakamalalang epekto ng araw-araw na pagluha, labis na gutom at trauma ay ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Sa bawat araw na lumilipas, ang mundo ay nagiging isang madilim na anino. Ipinagtabuyan siya ng mga kapitbahay na naniwala sa matinding paninira ni Natchatroning. Tinawag siyang baliw, magnanakaw, at masamang ina. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lumang panyo na hindi niya kailanman binitawan. Kahit halos hindi na niya makita ang burda, kabisado na ng kanyang mga nanigas na daliri ang bawat kurba ng mga pangalan ng kanyang anak. Tiningnan niya ang madilim na ilog sa ibaba. Hindi niya makita ang agos, ngunit nararamdaman niya ang lalim nito na tila nangaakit na tapusin na ang lahat ng sakit. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ang mas malala, naniniwala siyang tuluyan ng nakalimutan ng mga anak niya ang kanyang pangalan. Kung wala nang naniniwala sa aking pagmamahal, Panginoon, nararapat pa ba akong patuloy na huminga sa mundong ito na puno ng dilim? Huminga siya ng malalim, hinigpitan ng hawak sa panyo, habang pilit na inaaninag ang kawalan. 10 taon ang lumipas. Ang dating maalikabok at tahimik na kalsada ng barangay ay biglang nayanig sa pagdating ng 3 nagkikinisang itim na sasakyan. Isang tanawin itong hindi pamilyar sa mga mahihirap na residente na nagsilabasan mula sa kani-kanilang mga barong-barong upang sumilip. Bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan at iniluwal nito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, formal, at may tindig na nag-uumapaw sa awtoridad. Siya si Tirso, hindi na ang batang umiiyak dahil sa gutom, kundi isang matagumpay na negosyante na bumalik upang isampal sa mundo ang kanyang naabot. Sumunod na bumaba mula sa ibang sasakyan ang kanyang mga kapatid na sina Tiren, nabalot ng nagkikinangang mga alahas, at si Tadeo, na may suot na mamahaling relo at sapatos. Ngunit sa likod ng kanilang kayamanan ay ang nagyayelong galit na matagal nilang kinimkim sa ibang bansa. Bumalik sila hindi para maghanap ng ina, kundi para ipagmalaki na kaya nilang mabuhay kahit itinakwil sila nito. Sa bungad ng malaking mansyon na nakatayo ngayon sa mismong lupang inagaw kay Tala, nag-aabang sina Natchatroning at Teresa. Binalot nila ang kanilang mga sarili ng pinakamagarang bestida at nagkunwaring lumuluha habang patakbong sumalubong sa magkakapatid. Walang pag-aalinlangang niyakap ni Tirso ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng maling pasasalamat. Para sa kanya, ang babaeng ito ang sumagip sa kanila noong mga panahong pakiramdam nila ay tinapon sila ng sarili nilang ina gaya ng isang basahan. Dumukot si Tirso mula sa loob ng kanyang sadyang tinahing bulsa at naglabas ng 3 makakapal na sobrang naglalaman ng mga dolyar, kasunod ang isang pelus na kahon na may laman na mabigat at purong gintong kwintas. Inilagay niya ito sa mga palad ni Natchatroning. Walang mapagsidlan ang tuwa sa mga mata ng matanda, kumikinang sa labis na kasakiman habang mahigpit na ikinulong ang kayamanan sa kanyang mga daliri. Nagpasalamat si Tirso nang may panginginig sa boses, sinasabing kung hindi dahil sa mga sulat at padalang pera ni Natchatroning mula sa sarili nitong bulsa, ay matagal na silang namatay sa hirap sa ibang bansa. Isang malaking kasinungalingan na pinaniwalaan ng 3 sa loob ng 1 dekada. Pumasok ang magkakapatid sa loob ng mansyon. Sa paglilibot ni Teren sa lumang bahagi ng bahay, nahagip ng kanyang paningin ang isang maalikabok na litrato na nakasingit sa ilalim ng lumang cabinet. Isa itong larawan ni Tala noong bata pa sila, nakangiti habang may hawak na palayok ng kakanin. Sa halip na makaramdam ng pangungulila, isang mainit na galit ang umakyat sa dibdib ni Teren.
Naalala niya ang mga gabing umiiyak sila sa lamig sa ibang bansa. Nagmamakaawa ng balita sa kanilang ina na sinagot lamang ng pekeng liham na nagsasabing sumama na ito sa mayamang dayuhan at kalimutan na siya. Kinuha ni Teren ang litrato, pinunit ito sa gitna ng walang anumang pag-aalinlangan at itinapon sa basurahan. Lumapit si Tadeo at tinapik ang balikat ng kapatid. Tahimik na sumasang-ayon sa ginawa nito. Para sa kanila, simula ng araw na yon, tanging sina Chatroning at Teresa na lamang ang pamilyang kikilalanin nila. Wala na silang ina. Sa kabilang dulo ng bayan, malayo sa karangyaan at tawanan sa loob ng mansyon, isang kalunos-lunos na anino ang nakaupo sa malamig na semento sa labas ng lumang simbahan. Si Tala. Wala na ang bakas ng dating masipag na tindera. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw. Ang kanyang mga buto ay bakat na sa manipis at punit-punit na damit. At ang kanyang mga mata ay natabunan na ng puting ulap ng pagkabulag. Hinahaplos niya ang hangin sa bawat yabag ng mga taong dumadaan. Umaasang may maghuhulog ng kahit anong barya sa kanyang kinakalawang na lata. Isang nagmamadaling ginang ang naglapag ng isang pirasong tinapay na napatigas na ng ilang araw na pagkakaimbak. Napatungo si Tala at kinapa ang pagkain gamit ang kanyang nanginginig at maduduming daliri. Hindi niya ininda ang tigas nito. Dahan-dahan niyang biniyak ang maliit na tinapay sa dalawa. Ang unang kalahati ay kinagat niya ng dahan-dahan, pilit na pinalalambot ng kanyang laway para lamang may laman ang kumakalam niyang sikmura. Ngunit ang kabilang kalahati ay hindi niya kinain. Sa halip, maingat niya itong isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Kahit na 10 taon na ang lumipas, kahit hindi na niya maalala ang huling beses na narinig ang boses ng kanyang mga anak, may isang ina na patuloy na naghihintay. Hinaplos niya ang kanyang bulsa kung nasaan ang tinapay at bumulong sa hangin nang may napakatamis. Ngunit nakakadurog ng ngiti, inaalala ang paborito nitong anak. Ibinulong niya sa sarili na ang natirang pagkain na iyon ay para kay bunso kapag umuwi ito, dahil alam niyang laging nagugutom si Tadeo pagkatapos maglaro. Ilang beses na siyang pinapaalis ng mga gwardiya ng simbahan. Madalas siyang itaboy ng mga asong gala at madaanan ng malalakas na ulan. Ngunit sa tuwing gabi, kahit na kinakapan na lamang niya ang mga pader at mga poste, palagi siyang nag-iipon ng lakas upang maglakad pabalik patungo sa kanto ng lumang kalsada malapit sa dati nilang bahay. Hindi alam ng mga nakakakita kung bakit nagpupumilit ang baliw na pulubi na tumambay sa lugar na yon. Ang hindi nila nauunawaan, iyon lamang ang tanging daan na kabisado ng puso ng isang ina. Ang nag-iisang lugar kung saan umaasa siyang babalikan siya ng kanyang mga anak. Samantala, pabalik sa balkonahe ng mansyon, itinaas ni Tirso ang isang kopa ng mamahaling alak. Tiningnan niya ang buong barangay na ngayon ay nakatingala sa kanila. Gamit ang boses na umaalingaw-ngaw sa paligid, inihayag niya ang isang malaking balita. Bukas na bukas din, gaganapin nila ang pinakamalaking piyesta na hindi pa nakikita ng buong bayan, gaganapin sa mismong malawak na kanto sa labas ng kanilang tarangkahan. Gusto niyang ipamukha sa lahat, lalo na kung nasaan man nagtatago ang inang nagtakwil sa kanila, na kaya nilang magdiwang at magpakasa sa yaman nang wala ito. Unti-unting dumapo sa hangin ang samyo ng matamis na asukal, ginataang gata, at nilulutong mga kakanin. Isang amoy na maglalakbay patungo sa madilim na kalsada upang gisingin ang isang alaalang matagal nang ibinaon ng panahon. Ang sikat ng araw ay nagdala ng masangsang na init, ngunit para kay Chatroning, ito ang pinakamagandang umaga ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na bakuran ng bagong mansyon. Suot ang isang kumikinang na bestida at mga alahas na halos bumigat sa kanyang leeg at mga braso.
Mistula siyang isang reyna na nag-uutos sa mga naglipa ng tagapagluto at mga nag-aayos ng mahahabang mesa para sa gaganaping piyesta. Walang patid ang pagyayabang niya sa bawat dumadaang kapitbahay. Dalian niyo ang paglalagay ng mga bulaklak dyan. Mga VIP ang bisita ng mga anak ko mamaya. Matinis na utos ni Tiatroning sa mga tauhan. Lantarang inaangkin ang titulong ina ng 3 binata. Humalukip-kip siya at ipinagmalaki ang kanyang sarili sa mga nakikinig. Ako ang nagpalaki sa kanila. Kung hindi dahil sa mga padala kong pera noong mga panahong iniwan sila ng walang hiya nilang ina, wala sila sa kinalalagyan nila ngayon. Kaya deserve ko ang lahat ng karangyaan na ito. Ako ang tunay nilang pamilya. Sa gilid ng marangyang paghahanda, tahimik na nakayuko si Aling Nena habang naghuhugas ng mga nagamit na kaldero. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa loob ng mabula at malamig na tubig. Alam niya ang buong katotohanan. Alam niya kung gaano karaming dugo at luha ang ibinuhos ni Tala para sa lupang ito at para sa mga anak na ngayon ay niloloko ng isang sakim na tiyahin. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang banta ni Troning na ipapasubasta ang kanyang sariling bahay, walang nagagawa ang matanda, kundi ang lamukin ng sariling konsensya. Lulutang kaya ang tapang niya o mananatili siyang duwag habang buhay? Mula sa naglalakihang mga kawali sa bakuran, sumingaw ang matamis na amoy ng pinalapot na gata, pulang asukal at malagkit na bigas, nahaluan ng samyo ng nilalangob na dahon ng saging. Dinala ng malakas na ihip ng hangin ang amoy na ito, palabas ng nagtataasang pader ng mansyon, naglakbay patungo sa masisikip na eskinita, hanggang sa umabot sa gilid ng lumang simbahan kung saan nakalugmok ang isang matandang pulubi. Napatigil si Tala sa pag-apuhap ng kanyang basyong lata. Pumasok sa kanyang ilong ang pamilyar na amoy ng nilulutong biko. Bagaman nakabalot sa puting ulap ng pagkabulag ang kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay nilinaw ng isang alaalang napakatagal na niyang iningatan. Biglang bumalik sa kanya ang imahe ng kanyang maliit na kusina. Ang boses ni Tirso na humihingi ng unang tikim, ang maliliit na kamay ni Teren na nagbabalot ng dahon, at ang halakhak ni Tadeo na laging nakapulupot sa kanyang binti habang siya ay naghahalo ng kakanin. Kumalam ang kanyang sikmura na tila pinipilipit, ngunit hindi gutom ang nagtulak sa kanya para tumayo, kundi ang matinding pananabik. Kinuha niya ang kanyang sirang tungkod na gawa sa kawayan at dahan-dahang inihakbang ang kanyang mga paang puno ng kalyo at sugat. Tinatahak niya ang kalsada nang walang ibang gabay, kundi ang matamis na amoy sa hangin. Sa bawat pagtama ng kanyang tungkod sa magaspang na semento at mga batong matutulis, bumubuo ito ng isang malungkot na ritmo ng isang inang naghahanap ng kalinga. Inisip niya na baka sakaling may magbigay sa kanya ng kahit kaunting tira-tira mula sa kung anumang pagdiriwang ang pinanggagalingan ng pamilyar na amoy na yon. Mahaba at maparusang paglalakad ang kanyang ginawa. Ilang beses siyang muntik madapa. Ilang beses siyang nasabitan ng mga dumadaang sasakyan, ngunit patuloy siyang nagpaanod sa halimuyak ng kakanin. Hanggang sa unti-unting lumakas ang mga ingay ng musika, tawanan, at ang tunog ng nag-uumpugang mga mamahaling kubyertos. Nakarating siya sa mismong labas ng pinagdarausan ng piyesta. Huminto si Tala nang maramdaman ng kanyang kamay ang isang malamig at makapal na bakal. Ito ang malaking tarangkahan ng mansyon. Hindi niya makita ang nagtataasang pader at ang mga magagarang sasakyan sa loob. Hindi niya alam na ito ang mismong lupang inagaw sa kanya 10 taon na ang nakararaan. Ngunit nang idampi niya ang kanyang madudumi at nanginginig na mga daliri sa malamig na bakal ng gate, may isang kakaibang pakiramdam ang yumakap sa kanyang dibdib. Parang may pamilyar na pintig ang lugar na yon. Unti-unting tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga bulag na mata nang walang malinaw na dahilan. Hinaplos niya ang tarangkahan, tila kinakausap ang hangin at ang lupang minsan niyang tinawag na tahanan
nakatayo bilang isang hamak na pulubi sa labas ng sarili niyang kaharian. Mula sa itaas ng malawak na balkonahe, humihigop ng mamahaling pulang alak si Tiatroning habang pinagmamasdan ang mga bisitang dumarating. Ngunit nang igala niya ang kanyang paningin, patungo sa labas ng gate, biglang nahinto ang paghinga ng matanda. Doon, nakakapit sa bakal, ay ang bulto ng isang matandang babaeng may buhol-buhol na puting buhok at suot ang pamilyar na punit-punit na duster. Nanginginig ang kamay ni Tiatroning hanggang sa tuluyang tumapon ang pulang alak mula sa kanyang baso. Mansyang sumira sa kaputian ng sahig ng balkonahe. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanlamig ang kanyang buong katawan. Bumalik ang inang kanyang itinapon upang sumira sa kasinungalingang itinayo niya. Ang matinding paninigas ng panga ni Troning habang nakatingin sa ibaba ay nagbabadyang maghasik ng panibagong kasamaan. "Umalis ka rito! Huwag mong dungisan ang gate ng bahay namin!" Ang matinis na sigaw ni Tiatroning ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng kanto. Mabilis siyang bumaba mula sa balkonahe, halos madapa sa pagmamadali, at agad na nilapitan si Tirso na nooy masayang nakikipag-usap sa mga bisita sa hardin. Hinawakan niya ang braso ng binata nang may panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desperasyong protektahan ang kanyang marangyang buhay. "Tirso, anak, tignan mo," turo ni Troning sa tarangkahan habang bumubulong ng may halong pandidiri. "May isang baliw at maruming pulubi sa labas. Kanina pa siya dyan. Hinihipo ang gate at baka magnakaw pa ng mga alahas ng mga bisita mo. Sinisira niya ang piyesta ninyo." Lumingon si Tirso patungo sa gate. Ang kanyang noo ay kumunot sa inis. Bilang isang taong naghirap sa ibang bansa para lamang marating ang kinalalagyan niya ngayon, labis ang kanyang galit sa anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng kadumihan at kahirapan. Lumakad siya patungo sa tarangkahan nang may mabibigat at mayayabang na hakbang. Ang bawat pagtama ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay tila nagbabadya ng isang malupit na paghaharap. Nang marating niya ang gate, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na halos butot balat na. Ang buhok nito ay parang pugad ng ibon sa gulo at puti. Ang duster ay punit-punit at puno ng mantsa ng putik. Nanliit ang mga mata ni Tirso. Sa loob ng 10 taon ng pagkamuhi, ang imahe ng kanyang ina sa kanyang isipan ay isang babaeng maganda at malakas na nagtaksil sa kanila. Hindi niya kailanman naisip na ang inang kanyang kinamumuhian ay ang kawawang nilalang na nasa harap niya ngayon. Napatigil si Tala nang marinig ang yabag ng mga paa. Kahit na madilim ang kanyang mundo, ang kanyang pandinig ay naging kasing talas ng isang agila. Nang magsalita ang lalaki sa harap niya, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. "Hoy, matanda! Ano bang kailangan mo rito?" Singal ni Tirso, ang boses ay puno ng puot. "Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga pulis." Ang boses na yon, ang baritono at bahagyang paos na tono na yon, kahit lumipas ang isang dekada, hinding-hindi malilimutan ng isang ina ang boses ng kanyang panganay. Nanginig ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang tungkod ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang mahinang tunog sa semento. "Titirso? Anak? Ikaw ba yan?" Bulong ni Tala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na itinaas, sinusubukang abutin ang mukha ng lalaki sa pamamagitan ng hangin. "Anak, ang boses mo, si Tirso ko." Imbes na lumambot, lalong nag-apoy ang galit sa dibdib ni Tirso. Pakiramdam niya ay iniinsulto siya ng pulubing ito sa harap ng kanyang mga bisita at ni Tiatroning na nasa likuran niya ngayon. Ang salitang anak mula sa bibig ng isang maruming pulubi ay tila isang malaking sampal sa kanyang dangal. "Huwag mo akong tatawaging anak! Baliw!" Ang asik ni Tirso. Ang bawat salita ay punlo na tumatagos
sa puso ni Tala. Wala kaming inang tulad mo. Ang ina namin ay marangal. Hindi isang hampas lupang katulad mo na nanlilimos sa kalsada. Umalis ka na. Nakakasulasok ang amoy mo. Sa tindi ng inis, dumukot si Tirso ng isang dakok na barya mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng maraming taong nakasaksi, buong lakas niyang inihagis ang mga barya, diretso sa muka at paanan ni Tala. Ang tunog ng mga naglaglagang metal sa semento ay tila hiyaw ng katarungang niyurakan. Ang ilang barya ay tumama sa tuyot na pisngi ni Tala. Nag-iiwan ng bahagyang pamumula, ngunit hindi iyon ang masakit. Ang masakit ay ang katotohanang ang anak na pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya mismong nagtataboy sa kanya sa putikan. Napaluhod si Tala sa semento. Hindi niya pinansin ang mga barya na nagkalat sa paligid niya. Hindi siya nagmakaawa para sa pera. Sa halip, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay nagsimulang mangapa sa putikan sa gilid ng kalsada. May hinahanap siya. May isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang gintong inihagis sa kanya. Nasaan na? Nasaan na ang panyo? Hikbi ni Tala. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha at dumi. Nang sa wakas, ay mahawakan niya ang isang basang tela, ang lumang panyo na may burdang pangalan ng kanyang mga anak. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Yumukod siya ng husto. Ang kanyang noo ay halos humalik na sa semento, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng tahimik na paghagulgol. Hindi niya magawang magalit kay Tirso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pighati dahil sa laki ng pagkakamali at puot na namuo sa puso ng kanyang anak. Sa likuran ni Tirso, nakangisi si Tia Troning. Tagumpay ang kanyang plano. Ang puot na itinanim niya sa loob ng 10 taon ay nagbunga ng isang tila hindi na mahihilom na sugat. Tignan mo, Tirso, udyok ni Troning. Pati ang barya ay hindi pinapansin. Mukhang malala na talaga ang pagkabaliw niyan. Pumasok na tayo sa loob. Hayaan mo na ang basurang iyan dyan. Tinalikuran ni Tirso ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay matigas na tila bato. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang kakaibang kirot na hindi niya maipaliwanag. Akmang lalakad na siya papasok sa gate nang biglang isang matigas at nanginginig na kamay ang humablot sa kanyang kwelyo mula sa likuran. Isang matandang babae na may nanlilisik na mga mata at basang-basa. Ang mukha ng luha ang nakatayo doon. Si Aling Nena. Hindi na niya kayang manahimik. Ang takot sa kanyang puso ay dinaig ng matinding galit para sa katarungan ng kanyang kaibigan. Hayop ka, Tirso! Ang sigaw ni Aling Nena na nanginginig ang boses sa galit. Huwag kang hahakbang papasok sa bahay na yan hanggang hindi mo nalalaman ang katotohanan. Napatigil si Tirso. Ang katahimikang bumalot sa paligid ay tila nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Isang malutong na sampal ang bumasag sa kalsada. Isang tunog na tila nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat ng nakasaksi sa harap ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Tirso, ang kanyang muka ay pilit na lumingon sa gilid dahil sa lakas ng tama ng palad ni Aling Nena. Ang lahat ng bisita, ang mga musiko, at maging ang mga kapatid niyang sina Tereren at Tadeo na nooy papalapit na rin ay tila naging mga estatwa sa sobrang pagkagulat. Napakawalang hiya mong anak, ang bulyaw ni Aling Nena. Ang boses niya ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na 10 taon niyang kinimkim. Ipinagpalit ng nanay mo ang huling patak ng kanyang dugo at ang kanyang kaluluwa para lamang makapag-abroad kayong tatlo, tapos babatuhin mo lang siya ng barya sa gitna ng putikan? Ano bang sinasabi mo, matanda? Singhal ni Tia Troning, pilit na sumisingit sa pagitan ni Tirso at Aling Nena habang nanlilisik ang mga mata. Guardia, paalisin ang baliw na ito. Huwag ninyong hayaang sirain nila ang piyesta. Ngunit hindi natinag si Aling Nena. Mabilis niyang dinukot mula sa loob ng kanyang kupas na blusa ang isang balot ng mga papel na nanininilaw na sa luma.
Buong puot niyang inihagis ang mga ito, diretso sa dibdib ni Tirso. Ang mga papel ay nagkalat sa semento, mga resibo ng sanglaan, mga lumang sulat na may bakas ng luha, at mga pekeng liham na gawa sa sulat kamay ni Troning. Tignan mo yan, Tirso. Basahin mo ang mga resibo ng sanglaan na may mantsa pa ng dugo ng nanay mo. Sigaw ni Aling Nena habang itinuturo ang mga papel sa putikan. Hindi sa inyo galing ang perang ipinambabayad ni Troning sa utang ninyo. Galing iyan sa pagtitinda ng nanay mo ng dugo, sa paglalako niya ng kakanin hanggang hating gabi, at sa pagtatrabaho niya kahit bulag na siya, para lang may maipadala sa inyo dahil ang akala niya ay naghihirap kayo doon. Nanginginig ang mga kamay ni Tirso nang pulutin niya ang isa sa mga resibo. Nakita niya ang petsa, 10 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, si Tala Villacorte, at ang pirma nito na tila isang nanginginig na guhit. Kasabay nito, dumapo ang kanyang paningin sa putikan kung saan dahan-dahang gumagapang palayo ang matandang pulubi. Sa gitna ng dumi at basang lupa, nagniningning ang isang maliit na piraso ng tela na naiwan ng matanda. Dahan-dahang lumuhod si Tirso. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Pinulot niya ang panyo. Kahit balot ng putik, malinaw niyang nakita ang bordang pangalan sa gilid nito. Tirso. Naalala niya ang hapapon na yon noong bata pa siya, habang tinuturuan siya ni inay na manahi para may magamit siyang panyo sa eskwela. Inay. Ang bulong na yon ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Tumingin si Tirso sa dulo ng kalsada. Ang matandang babae na tinaboy niya, ang babaeng binato niya ng barya at tinawag na hampas lupa, ay papilay-pilay na naglalakad palayo patungo sa dilim. Ang bawat hakbang nito ay tila isang huling pamamaalam sa mundong hindi siya kinilala. Inay! Inay! Sandali! Sigaw ni Tirso, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa biglang paglakas ng ihip ng hangin. Lumingon si Tirso kay Tia Troning. Ang mukha ng matanda ay hindi nakakikitaan ng pagkukunwari. Naroon ang puro at maitim na takot dahil nabunyag na ang lahat. Ang mga mata ni Tirso na kanina ay puno ng kahambugan. Ngayon ay nag-aapoy sa matinding galit at pagsisisi. Ikaw, ang tanging nasabi ni Tirso. Ang boses ay mababa at mapanganib habang humahakbang siya palapit kay Troning, na tila isang leon na handang pumatay. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, isang malakas na busina ng isang mabilis na truck ang bumasag sa gabi, kasunod ang isang malakas na kalabog mula sa direksyong nilakaran ni Tala. Isang malamig na takot ang bumalot sa puso ni Tirso. Isang takot na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ang malakas na busina ng truck ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Tirso, kasunod sina Teren at Tadeo, patungo sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan huling nakita ang anino ng kanilang ina. Ang kanilang mga puso ay tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib sa bawat hakbang na ginagawa nila sa gitna ng ulan at putik. Nadatnan nila ang truck na nakatigil sa gitna ng daan. Ang mga ilaw nito ay tumatama sa isang bulto na nakahandusay sa kalsada. Hindi na sagasaan si Tala. Ang truck ay huminto, ilang pulgada lamang mula sa kanya. Ngunit ang matanda ay tuluyan ng bumigay dahil sa matinding pagod, gutom, at ang sifayong naramdaman mula sa sarili niyang mga anak. Inay, inay. Ang sigaw ni Tirso ay punong-puno ng pighati habang lumuluhod siya sa putikan. Hindi niya inalintana ang kanyang mamahaling barong Tagalog na ngayon ay nababalot na ng dumi. Maingat niyang binuhat ang ulo ng kanyang ina at ipinatong sa kanyang hita. Sa ilalim ng liwanag ng truck, mas nakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ni Tala. Ang kanyang muka ay butot balat,
Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at mga sariwang sugat mula sa pagkakadapa. Inay, gising! Patawarin mo ako, inay. Humahagulgol na, sabi ni Tirso habang hinahaplos ang maruming mukha ni Tala. Sina Teren at Tadeo ay nakaluhod din sa gilid, hindi mapigilan ang pag-agos ng kanilang mga luha. Ang galit na itinanim nila sa loob ng 10 taon ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang tila hindi matapos-tapos na pagsisisi. Ang yaman na ipinagmamalaki nila kanina ay tila naging walang halaga sa harap ng naghihingalong katawan ng kanilang ina. Sa gitna ng madamdaming tagpong ito, lumapit si Tia Troning. Pilit pa ring nagkukunwari kahit huling-huli na sa kanyang mga kasinungalingan. Tirso, Teren, huwag ninyong hawakan ang pulubing iyan. Madumi siya. Baka may sakit iyan. Ang sigaw ni Troning. Ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Akin ang bahay na yan. Pumasok na tayo sa loob at hayaan ang mga gwardya na tumawag ng ambulansya para sa kanya. Ang mga salitang iyon ang naging mitya ng huling pasensya ni Teren. Tumayo ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na mas matindi pa sa anumang apoy sa impyerno. Humakbang siya palapit kay Troning at sa isang mabilis na galaw ay buong lakas niyang itinulak ang matanda. Bumagsak si Troning sa mga mesa ng handaan, nagkangis-ngis ang mga pinggan at nagtalsikan ang mga pagkain sa kanyang mamahaling bestida. Ikaw ang demonyo, Tia Troning! Sigaw ni Teren, ang boses ay nanginginig sa puot. 10 taon mo kaming niloko. Ninakawan mo ang nanay namin. Pinahirapan mo siya habang nagpapakasasaka sa pera namin. Wala kang karapatang tumapak sa lupang ito. Bumaling si Tirso sa kanyang mga tauhan at gwardya na nakatayo sa paligid. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Isang boses na hindi tumatanggap ng hindi. Bilang sagot, ilabas ninyo ang lahat ng gamit ng dalawang ito. Turo ni Tirso kina Troning at Teresa. Itapon ninyo sa kalsada. Simula sa oras na ito, wala na kayong matitirhan. Lahat ng alahas na suot ninyo, lahat ng perang nasa inyo na galing sa amin, kukunin ko lahat iyan hanggang sa huling sentimo. Nagmistulang mga basang sisiw sina Troning at Teresa habang kinaladkad sila ng mga gwardya palabas ng tarangkahan. Ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa ay binalewala ng lahat. Ang katarungan ay nagsisimula na, ngunit ang pait ng katotohanan ay nananatili pa rin. Mabilis na binuhat ni Tirso si Tala na tila ba ito ay isang marupok na kristal. Ang kanyang katawan ay napakagaan, isang patunay kung gaano ito napabayaan sa loob ng mahabang panahon. Isinakay nila ang ina sa pinakamagara nilang sasakyan, hinahayaan ng putik na dumungis sa mamahaling upuan ng kotse. Bilisan mo! Sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Utos ni Tirso sa driver habang mahigpit niyang niyakap ang walang malay na ina. Habang tumatakbo ang sasakyan, kinuha ni Teren ang kanyang mamahaling seda na panyuwelo at dahan-dahang pinunasan ang putik at dugo sa noo ni Tala. Bawat haplos ay may kasamang hikbi na pagtanto nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng dolyar, kundi sa init ng yakap ng isang inang tinalikuran nila dahil sa maling akala. Pagdating sa ospital, mabilis na inasikaso si Tala ng mga doktor at nurse. Naiwan ang 3 magkakapatid sa labas ng emergency room, nakaupo sa malamig na semento, mga damit na puno ng putik at mga pusong durog na durog. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kagalakan. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng 3 magkakapatid na nag-aabang ng balita. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang magdala ng isa pang unos. Ang bawat segundong lumilipas sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Nakatayo si Tirso sa harap ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buni.
Sa likuran niya, sina Teren at Tadeo ay tila mga aninong nakasandal sa malamig na pader, hindi na makayanan ang bigat ng katahimikan. Pasensya na. Ngunit kailangan ninyong maging handa. Ang boses ng doktor ay mahinahon, ngunit bawat salita nito ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa puso ng magkakapatid. Ang puso ng inyong ina ay masyado ng mahina. Ang 10 taon ng matinding gutom, pagod at higit sa lahat, ang matinding pighati sa kanyang kalooban ay tuluyan ng umubos sa kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay parang isang mitya na malapit nang matapos ang lingas. Dok, gawin ninyo ang lahat. Magbabayad ako ng kahit magkano. Ang pagsusumamo ni Tirso, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Dalhin natin siya sa Amerika, sa pinakamagaling na espesyalista. May pera ako, Dok. Marami akong pera. Mabagal na umiling ang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatiya. Hindi na kakayanin ng katawan niya ang kahit anong operasyon o maging ang mahabang paglalakbay. Ang tanging magagawa natin ngayon ay siguruhing hindi siya makakaramdam ng sakit sa kanyang mga huling sandali. Ang medisina ay may hangganan, lalo na kung ang mismong kagustuhang mabuhay ng pasyente ay matagal nang kinuha ng tadhana. Nang makaalis ang doktor, tila nawalan ng hangin sa loob ng ospital. Biglang dinukot ni Tirso ang kanyang pitaka mula sa bulsa. Isang mamahaling balat na pitaka na puno ng mga credit cards at makakapal na dolyar. Tinitigan niya ito ng may matinding pandidiri. Sa isang mabilis at marahas na galaw, inihagis niya ang pitaka sa pader. Tumama ito sa makinis na tiles, lumikha ng isang tuyot na tunog bago bumagsak sa sahig, kung saan nagkalat ang mga perang pinaghirapan niya sa loob ng isang dekada. Anong silbi ng lahat ng ito? Sigaw ni Tirso, ang kanyang tinig ay basag na sa paghagulgol. Ipinagpalit natin ang bawat sandali, kasama si inay para sa mga papel na ito. Akala natin ay nagtatrabaho tayo para sa kanya, pero ang totoo, hinayaan nating nakawin ng yaman ang pagkakataong yakapin siya habang malakas pa siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa loob ng marangyang ospital, sa labas, sa gitna ng bumubuhos na ulan, isang matandang babae ang naglalakad ng pilay-pilay sa madilim na eskinita ng probinsya. Si Tia Troning, wala na ang kanyang magarang bestida, basang-basa na ito ng dumi at ulan. Wala na ang kanyang mga gintong alahas na pilit na binawi ni Tirso bago sila lumayas. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay nagsasara ng kanilang mga bintana sa tuwing siya ay daraan. Nararanasan niya ngayon ang mismong lamig at gutom na ipinalasap niya kay Tala sa loob ng 10 taon. Ang kanyang sariling konsensya na matagal niyang pinatahimik ng pera ay ngayon ay nagsisimulang sumigaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Sa loob ng silid ni Tala, ang tanging maririnig ay ang mabagal at mahinang tibok ng makina na nagbabantay sa kanyang puso. Nakaupo sina Teren at Tadeo sa magkabilang gilid ng kama. Hinawakan ni Teren ang kamay ng kanyang ina, isang kamay na punong-puno ng matitigas na kalyo, mga peklat ng sunog mula sa pagluluto ng kakanin at mga nanunuyong balat. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay na makinis at may suot na mamahaling singsing. Ang pagkakaibang yon ay tila isang malaking sugat na bumubukas sa kanyang kalooban. Inay, patawarin mo kami. Bulong ni Tadeo, ang bunso na nooy laging nakasandal sa balikat ni Tala. Ang akala namin ay kinalimutan mo na kami. Ang akala namin ay masaya ka na nang wala kami. Napakabulag namin. Ang bawat patak ng luha ni Tadeo ay tumatama sa puting kumot ng ospital. Unti-unting nabubuo bilang isang mantsa ng pagsisisi. Tinitigan ni Tirso ang monitor. Ang berdeng linya na gumuguhit ng buhay ng kanyang ina ay tila isang mabuhay na tulay na anumang sandali
ay maaaring maputol. Biglang nag-iba ang ritmo ng tunog ng makina. Ang mabagal na tibok ay tila bumilis ng bahagya at kasunod nito ay ang marahang paggalaw ng mga daliri ni Tala na hawak ni Teren. Ang mga labi ng matanda, na tuyot at maputla, ay dahan-dahang bumuka. Isang napakahinang tinig ang lumabas, isang boses na tila galing sa napakalayong nakaraan, ngunit puno ng isang pangalang hindi kailanman nawala sa kanyang gunita. Tirso, Teren, Bunso. Ang mahinang bulong na yon ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapatigil sa mundo ng magkakapatid. Agad na tumayo si Tirso at lumapit sa uluhan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa takot at pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Bagaman nananatiling madilim at balot ng puting ulap ang kanyang paningin, tila may ibang liwanag na nagmula sa kanyang kalooban. Naamoy niya ang pamilyar na samyo, ang amoy ng kanyang mga anak na kabisado niya bago pa man sila lumipad patungo sa malalayong lupain. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango na suot nila ngayon, kundi ang amoy ng kanilang balat na matagal niyang iningatan sa kanyang gunita. Tirso, Teren, Bunso. Ang bawat bigkas niya sa kanilang mga pangalan ay tila isang pagdarasal na sa wakas ay dininig ng langit. Sabay-sabay na lumuhod ang tatlong magkakapatid sa gilid ng mataas na kama ng ospital. Ang kanilang mga tuhod ay tumama sa malamig na tiles, ngunit wala silang naramdamang sakit, kundi ang matinding pait sa kanilang mga dibdib. Si Tirso ay nasa gawing uluhan, hawak ang kaliwang kamay ng ina, na tila ba ito ay isang mitya ng buhay na ayaw niyang hayaang mamatay. Si Teren ay nasa kabilang panig, yakap ang kanang kamay ni Tala, habang si Tadeo, ang bunso, ay nakayuko sa paanan ng kama. Inay, nandito kami. Nandito na kami. Ang hikbi ni Tirso, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Inay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko sa tapat ng gate. Napakawalang hiya ko, inay. Binato kita ng barya. Tinawag kitang pulubi. Hindi kita nakilala dahil ang puso ko ay nilamon na ng galit at kayabangan. Dahan-dahang iniabot ni Tala ang kanyang nanginginig na kamay. Kinapa niya ang hangin hanggang sa dumapo ang kanyang mga daliri sa basang pisngi ni Tirso. Hinaplos niya ito nang may napakabigat na pagmamahal. Ang bawat daliri ni Tala na may matitigas na kalyo ay tila nagkukwento ng 10 taon ng paghihintay. Huwag kang umiyak, anak, bulong ni Tala. Ang kanyang labi ay nag-uumapaw sa isang mapait, ngunit matamis ng ngiti. Kailanman ay hindi nagalit si inay sa inyo. Alam kong naliligaw lang kayo. Pinatawad ko na kayo bago pa man ninyo hingin. Tumayo sina Teren at Tadeo. Sa utos ni Teren, kumuha sila ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na puting tuwalya. Hindi nila hinayaan ang mga nurse na gawin ito. Gusto nilang sila mismo ang maglinis sa duming ipinalasap nila sa kanilang ina. Dahan-dahang inalis ni Tadeo ang kumot na tumatakip sa mga paa ni Tala. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, ay nakita nila ang tunay na sakripisyo. Ang mga paa ni Tala ay puno ng sugat na hindi na gumaling. Ang mga kuko ay makakapal at maitim mula sa paglalakad nang walang sapin sa kalsada, at ang mga balat ay nanunuyo na, tila lupang hindi na dilig ng matagal na panahon. Sinimulang basain ni Teren ang mga paa ng ina. Ang mainit na tubig ay dahan-dahang dumaloy sa mga sugat ni Tala. Tila ba hinuhugasan nito hindi lang ang dumi ng kalsada, kundi maging ang 10 taon ng pag-iisa. Tahimik na umiiyak si Tadeo habang ginagamit ang malambot na tuwalya upang punasan ang bawat daliri ng paa ng kanyang ina. Isang patak ng luha mula sa mga mata ni Tadeo ang bumagsak diretso sa palanggana ng tubig. Lumikha ng maliliit na alon
na tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang kalooban. Hinayaan niya ang sarili niyang mga luha na humalo sa tubig na ginagamit nila para linisin ang ina, isang ritual ng pagsisisi at pagbabalik loob na higit pa sa anumang relihiyon. Ang sarap, ang init ng tubig, bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pumikit sa ginhawa. Parang noong maliliit pa kayo, ako ang naghuhugas sa inyo pagkatapos ninyong maglaro sa ulan. Ngayon, kayo na ang gumagawa sa akin. Ang bawat haplos ni Teren at Tadeo sa mga paa ni Tala ay puno ng labis na pag-iingat. Tila ba natatakot silang masaktan ng matanda sa kakarampot na lakas na natitira dito. Sa bawat kalyo na kanilang nahahawakan, naaalala nila ang mga pekeng liham ni Troning na nagsasabing nagpapakasaya si Tala sa piling ng ibang lalaki. Ang katotohanan ay narito. Ang mga kalyong ito ay nabuo dahil sa paglalako ng kakanin para lang may maipadala sa kanila noong unang mga taon. Nang matapos silang maghugas, muling nagtipo ng tatlo sa paligid ng kama. Hawak-hawak nila ang mga kamay at paa ng kanilang ina. Bumubuo ng isang kadena ng pagmamahal na matagal nang naputol. Ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakatakot. Puno na ito ng kapayapaan na tila isang yakap mula sa langit. Inay, tawag ni Tirso. Ang kanyang tinig ay mas mahinahon na ngayon. Lahat ng ninakaw ni Tia Troning ay babawiin ko. Ibabalik ko ang lahat ng sayo. Gagawin nating paraiso ang ating bahay. Humigpit ang hawak ni Tala sa kamay ni Tirso. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahang bumigat at ang kanyang mga mata ay tila may gustong ipahatid na isang mahalagang mensahe. Anak, may huli akong hiling sa inyo. Ang mahinang bulong ni Tala na tila isang huling hininga ng hangin bago ang pagsapit ng gabi. Napatigil ang tatlo. Ang kaba sa kanilang mga dibdib ay muling bumangon. Anong pabor ang hihilingin ng isang inang tinalikuran at sinaktan ng sarili niyang mga anak? Huminga ng malalim si Tala. Isang paghinga na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagod na pagkatao. Tinitigan niya ang kawalan gamit ang kanyang mga bulag na mata. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang mukha ng kanyang tatlong anak. Tirso, anak. Mahinang tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Huwag ninyong hayaan na lamunin ng galit ang inyong mga puso para kay Tia Troning. Huwag na ninyo siyang habulin o saktan pa. Sapat na ang katarungan na nalaman ninyo ang katotohanan. Pero inay, ang mabilis na sagot ni Tirso, ang kanyang panga ay naninigas sa matinding inis kapag naaalala ang mukha ng matanda. Ninakawan ka niya, pinahirapan ka niya sa loob ng 10 taon habang kami ay nagpapakamatay sa trabaho sa malayo. Hindi sapat na palayasin lang siya. Dahan-dahang hinaplos ni Tala ang kamay ni Tirso, tila pinapakalma ang bagyong namumuo sa kalooban ng kanyang panganay. Ginagawa ko ito hindi para sa kanya, kundi para sa inyo. Ang galit ay parang lason na unti-unting uubos sa inyong kaligayahan. Gusto kong pumanaw na alam kong malinis ang inyong mga puso, na wala kayong dalang mabigat na pasanin. Iwanan na ninyo siya sa kanyang sariling konsensya. Iyon ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Natahimik ang tatlo. Kahit sa huling sandali, ang inisip pa rin ni Tala ay ang kapayapaan ng kanyang mga anak. Ang kadakilaan ng kanyang pagpapatawad ay tila isang liwanag na nagpahiya sa kanilang pagnanais na maghiganti. Maya-maya ay pumasok si Tadeo sa silid. May dalang isang maliit na lalagyan na gawa sa dahon ng saging. Isang pamilyar na halimuyak ang biglang bumalot sa malamig at amoy gamot na kwarto ng ospital. Amoy ng sariwang gata, latik at malagkit na kanin. Inay, bulong ni Tadeo. Ang boses ay puno ng lambing. Nagpaluto ako ng biko sa probinsya, doon sa dating suki mo. Gusto kong matikman mo muli ang lasa ng ating tahanan. Kumuha si Tadeo ng isang maliit na piraso
at dahan-dahang inilapit sa mga labi ni Tala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakatikim si Tala ng pagkaing hindi galing sa basura o limos, kundi galing sa pagmamahal ng kanyang bunso. Dahan-dahan ang kanyang pagnguya, ninanamnam ang bawat tamis, at linamnam na tila ba bawat butil ay may dalang alaala ng kanilang masayang nakaraan. Napakasarap, bunso, ang mahinang sabi ni Tala, habang ang isang patak ng luha ay muling gumulong sa kanyang pisngi. Lasang-lasa ko ang inyong pagmamahal. Pagkatapos kumain, isa-isang yumukod ang 3 magkakapatid. Sinimulan ito ni Tirso, kinuha ang nanginginig na kamay ng ina at idinikit sa kanyang noo ng may matinding paggalang, isang tradisyon ng pagmamano na matagal nilang hindi nagawa. Kasunod niya si Teren at si Tadeo. Ang bawat paglapat ng kamay ni Tala sa kanilang mga noo ay tila isang basbas na nag-aalis sa lahat ng kanilang kasalanan at pagkukulang. Inay, dito lang kami, hindi ka na namin iiwan. Ang pangako ni Teren habang dahan-dahang umaakyat sa kama para yakapin ang kanyang ina mula sa gilid. Sumunod si Tadeo sa kabilang panig at si Tirso naman ay yumakap mula sa paanan. Doon, sa loob ng marangyang silid ng ospital, ang 3 matatanda at mayayamang anak ay tila bumalik sa pagiging maliliit na bata. Nagtipon-tipon sila sa paligid ng kanilang ina, dinadama ang init ng balat nito, ang bawat mahinang paghinga, at ang tibok ng puso ni Tala na tila isang orasan na dahan-dahang tumitigil. Ang katahimikan ay napuno ng bulong ng pagmamahal, wala ng sigaw, wala ng luha ng galit. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang inang natupad na ang tanging pangarap, ang makitang buo at nagkakaisa ang kanyang pamilya bago ang huling paglubog ng araw. Ang dapit hapon ay dahan-dahang pumasok sa bintana, nagdadala ng isang kulay kahel na liwanag na tumama sa kanilang magkakayakap na bulto. Ang nangiti sa mga labi ni Tala ay hindi na mawawala, isang ngiti ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng tadhana. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Tirso ang unti-unting pagbigat ng paghinga ng kanyang ina. Ang mga kamay ni Tala na kanina ay nakayakap. Nang mahigpit, ay dahan-dahang nawawalan ng lakas, tila isang dahon na dahan-dahang nalalaglag mula sa puno. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, ang bawat hininga ni Tala ay tila isang mabuhay na hakbang patungo sa isang dako na wala ng sakit at gutom. Ang kanyang mga kamay na dahan-dahang nawawalan ng init ay nananatiling nakakulong sa pagitan ng mga palad ng kanyang 3 anak. Isang napakatamis na ngiti ang nakapako sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing sapat na ang 10 taon ng paghihintay dahil sa wakas ay naramdaman niya ang yakap na matagal niyang ipinagdasal. Dahan-dahang tumigil ang paggalaw ng dibdib ni Tala. Ang berdeng linya sa monitor ay unti-unting naging isang tuwid na guhit. At ang tunog na nagbabantay sa kanyang puso ay napalitan ng isang mahabang katahimikan. Walang naganap na sigawan, walang kaguluhan. Sa gitna ng matinding pighati, ang namayani ay isang sagradong kapayapaan. Hinalikan ni Tirso ang noo ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang balat ni Tala. Pahinga na, inay. Tapos na ang iyong kalbaryo. Kami na ang bahala rito. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa. Hindi nila hinayaan na dalhin ang labi ng kanilang ina sa isang malamig na punerarya. Sa halip, dinala nila si Tala pabalik sa mansyon, sa lupang minsan niyang pinagtamnan ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ingay ng piyesta o yabang ng yaman. Ang buong mansyon ay binalot ng mga puting bulaklak at ang samyo ng nilulutong kakanin na paborito ni Tala. Ang kabaong ni Tala ay inilagay sa gitna ng malawak na sala kung saan ang bawat sulok ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Dumagsa
ang buong barangay upang magbigay pugay. Ang mga taong dati ay naniwala sa mga balibalita ay dumating ng may pagsisisi sa kanilang mga mata. Si Aling Nena ang unang lumapit. Mahigpit na niyakap ang mga anak ni Tala habang humahagulgol. Sa harap ng kabaong, nakita ng lahat ang tunay na anyo ng isang martir na ina. Ang mga kamay ni Tala na nakapatong sa kanyang dibdib ay hindi itinago ang mga kalyo at peklat. Nagsilbi itong mga medalyon ng kanyang wagas na pag-ibig. Sa labas ng tarangkahan, sa gilid ng madilim na kalsada, isang anino ang nakitang sumisilip, si Tia Troning. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay marumi, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng katinuan. Sinubukan niyang lumapit, ngunit tinalikuran siya ng lahat ng tao. Wala nang nakikinig sa kanyang mga sigaw, wala nang natatakot sa kanyang mga banta. Ang kanyang sariling konsensya ang naging pinakamabigat na rehas na nagkukulong sa kanya sa isang buhay na puno ng dilim at gutom. Ang mismong impyerno na ipinalasap niya kay Tala. Sa huling gabi ng lamay, naghawak kamay ang tatlong magkakapatid sa harap ng kabaong. Tiningnan ni Tirso ang kanyang mga kapatid at sa kanilang mga mata ay nakita niya ang isang bagong klase ng yaman. Isang yamang hindi nanggagaling sa dolyar, kundi sa aral ng kanilang ina. Ang yaman nating ito, wala itong halaga kung hindi natin gagamitin para sa mga katulad ni Inay. Ang bulong ni Tirso, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi na natin hahayaan na may isa pang inang maglakad sa dilim ng mag-isa. Bago isara ang kabaong, inilagay ni Tadeo sa loob ang lumang panyo na may burdang pangalan nila. Gusto niyang baunin ng kanilang ina ang tanging kagamitan na nagdugtong sa kanila sa loob ng 10 taon ng pagkakawalay. Lumipas ang 1 buwan matapos ang libing. Nakatayo si Tirso sa tapat ng kanilang mansyon habang pinagmamasdan ang mga trabahador na pinupukpok ang pader ng bakuran para tibagin ito. May bago siyang plano para sa lupang ito. Isang plano na hindi na tungkol sa pagtatago sa likod ng matataas na pader, kundi tungkol sa pagbubukas ng pinto para sa lahat. Tumingala si Tirso sa langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magningning. Ang pinakamaliwanag na bituin sa itaas ay tila kumikislap sa kanya. Tila isang tanda na sa wakas, ang kanyang inay Tala ay nakatagpo na ng kanyang kapayapaan sa piling ng mga bituin. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling masilayan ng barangay ang matatayog at mapagmataas na pader ng mansyon ng mga Villa Corte. Ngayon, sa mismong kinatatayuan ng lupang naging saksi sa pait at tamis ng buhay ni Tala, ay isang maliit ngunit maaliwalas na gusali ang nakatayo. Hindi na ito isang kuta ng yaman, kundi isang silungan ng pag-asa, ang Inay Tala Health Center at Feeding Program. Dito, wala nang gwardyang nagtataboy sa mga dukha. Ang mga pinto ay laging bukas para sa mga matatandang walang matuluyan at mga batang nagugutom. Si Tirso, na dati ay balot ng kayabangan, ay madalas makitang nakaupo sa labas ng center, suot ang simpleng t-shirt at tsinelas habang kausap ang mga may sakit na residente. Natutunan na niyang ang tunay na katarungan ay hindi nanggagaling sa pagpapakitang gilas ng yaman, kundi sa pagpapadama ng pagmamahal na ipinagkait nila noon sa kanilang ina. Napatawad na ng magkakapatid ang kanilang mga sarili. Bagaman may kurot pa rin ng lungkot sa tuwing naaalala ang 10 taong nawala. Ang bawat pasyenteng kanilang natutulungan ay tila isang paraan ng pakikipag-usap sa kanilang inay. Ang kanilang puso ay nahanap na ang kapayapaang matagal nilang hinanap sa ibang bansa. Sa bawat ngiti ng mga lola na kanilang ginagamot, tila nakikita nila ang kislap sa mga mata ni Tala. Sa kabilang dako ng bayan, sa ilalim ng isang maruming puno sa gilid ng palengke, ay may isang matandang babaeng laging kinakausap ang hangin. Si Tia Troning. Ang kanyang isipan
ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng kanyang sariling konsensya. Wala siyang ibang kasama kundi ang mga anino ng kanyang mga kasinungalingan. Minsan, nakikita siyang namamalimos sa kalsada, humihingi ng barya mula sa mga taong dati niyang hinamak. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtuturo. Naranasan niya ang bawat gutom at lamig na ipinalasap niya kay Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang mga anak na magliligtas sa kanya. Tuwing dapit hapon, ang samyo ng mainit na biko at ginataang gata ay muling humahalimuyak sa paligid ng health center. Sina Teren at Tadeo ang mismong nagluluto nito gamit ang lumang recipe na iniwan ng kanilang ina. Sa bawat balot ng dahon ng saging na ibinibigay nila sa mga bata, tila muling nabubuhay ang alaala ni Tala. Hindi na ito kakanin ng kahirapan, kundi kakanin ng pasasalamat. Tumayo si Tirso sa harap ng larawan ng kanyang ina na nakasabit sa main hall ng center. Sa litratong iyon, nakangiti si Tala habang may hawak na palayok, ang imahe ng isang inang nagtagumpay laban sa lahat ng unos. Tumingala si Tirso sa kalangitan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang unang bituin, ang Tala, ay nagsisimula ng magpakita sa gitna ng kadiliman. Ngumiti si Tirso habang ang isang mainit na luha ng kagalakan ay gumulong sa kanyang pisngi. Alam niyang hindi man niya mahawakan ang kamay ng kanyang ina, ang liwanag nito ay mananatiling gabay nila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Ang pag-ibig ni Inay Tala ay hindi kailanman namatay. Ito ay naging isang bituin na kailanman ay hindi maglalaho sa paningin ng mga taong marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan.